Ito naman guys, you are living your dream life mga kapiksi, no? Yung iba talagang super sumasagana kayo mga kapiksi, no? This is harvest season. Yung iba sa inyo guys, parang mamimitas na kayo ng mga matatamis na bunga, ng mga paghihirap nyo. Yung iba sa inyo guys, lumalago. Kung meron kayong mga business mga kapiksi, lumalago yung mga business nyo, malayo yung nararating ng negosyo nyo, nag-expand. Kung kayo ay may mga trabaho guys, lalo yung mga freelancer na trabaho guys, no? Parang dumadami yung kliyente nyo, dumadami. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly Taroscope para ngayong February, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo. So kung ano na lang yung makaresonate guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo mga kapiksi. So yung first message para sa inyo, ito guys, saktong-sakto to itong dalawang ito guys. You don't need to worry because peaceful resolution will come to you, no? So this will resonate sa mga kapiksi natin na may mga problema, may mga pinagdadaanan sa buhay mga kapiksi. If you are experiencing challenges, pagsubok, no? Huwag kayong masyadong mag-alala, magdasal kayo. And syempre pag nagdadasal kayo, you have to act guys. Kailangan magsipag kayo sa buhay nyo. And eventually guys, dadating at dadating yung mga solusyon sa mga problema nyo. Si universe yung magpapadala ng tulong sa inyo mga kapiksi. All you have to do is ask. Okay? And sabayan nyo ng pagiging masipag. Iwasan nyo yung magreklamo, iwasan nyo mag-complain. The more na nagre-reklamo kayo guys, at saka iwasan nyo yung tamad mga kapiksi, no? Kapag tamad kayo, kapag nagre-reklamo kayo, mailap yung pasok ng blessings sa buhay nyo. So just keep on grinding and keep on praying and affirming and keep on doing positive mental diet guys. Dadating at dadating talaga yung mga solusyon sa inyo. Okay? And this is also a reminder na you need to choose a new direction sa buhay mo. Kasi baka traffic, baka congested dun sa daan na dinadaanan mo. Pag traffic, ibig sabihin marami kang balakid, marami kang blocks, roadblocks, no? And pwede ka maghanap ng alternative na way or daan, di ba? Para mag-manifest pa rin yung mga desires nyo mga kapiksi. Parang ano lang yan, kunwari pupunta ka ng airport, traffic sa EDSA, di ba? Mamimiss mo yung flight mo kapag na traffic ka. So hanap ka ng ibang daan, no? Hanap ka ng ibang way, ibang shortcut, ganyan, or whatever. Para makarating ka sa airport na naiiwasan mo yung traffic. So ganun din sa buhay natin mga kapiksi. Kung gusto nyo umunlad, umasenso, tapos parehas yung ginagawa nyo, wala kayo nakikitang pag-unlad, pag-asenso, humanap ka ng ibang paraan. Yun yung ibig sabihin nun guys. Okay? The goal is the same. Hahanap lang kayo ng ibang paraan guys. Alright. So comment down below if naka-resonate kayo dyan. Ito naman is sa love energy naman ito, no? Tingnan naman natin yung mga mensahe sa'yo ng person mo. This is more on dark side, mga kapiksi, kaya nga dark confessions, no? So pwedeng hindi siya mag-resonate sa inyo guys, pero if naka-resonate kayo, then these messages are for you. Kung ano lang yung maka-resonate guys, okay? So yung first message meron ditong, there is a big hole in my heart that I cannot feel on my own. Ibig sabihin parang kulang siya. Pwedeng ibig niyang sabihin din na you fill them up, no? Yung butas sa puso niya. O kaya naman, sometimes hindi nila maibigay sa inyo kasi sila mismo kulang. 'Di ba? Minsan ganun. Pag may mga times na iniisip natin parang hindi ka nila mahal or hindi nila sinusuklian yung pagmamahal mo, ganyan. Sometimes kasi sila mismo kulang ng pagmamahal. So, hindi nila mapunuan yung sarili nila. Kaya hindi rin nila kayo mapunuan, mga kapiksi. Marami silang mga parang backlog, kumbaga. Marami silang mga trauma sa relasyon, sa pag-ibig, sa emosyon nila.
Kaya hindi nila mabigay sa'yo yung dapat na para sa inyo. Okay? Another message dito, I'm not sure I can meet your expectations. The pressure is too much for me. So, ito naman yung mga sobrang demanding sa mga jowa, guys. Baka nasasakal yung person mo, hindi niya kayang ibigay yung mga ini-expect mo na ibigay niya sa kanya. Too much sa kanya. It's either too much sa kanya, guys, or nagdadahilan lang siya. In short, tamad, no? Yeah, pero syempre guys, no, may kanya-kanya tayong standard sa buhay, 'di ba? Kung 'yun yung expectation mo, 'yun yung standard mo. Don't settle for anything less. I mean, para sa akin, no, kung di niya kayang ibigay, edi hindi. 'Wag mong pilitin, but it doesn't mean na tatanggapin mo rin siya na ganun lang siya, 'di ba? When pwede ka naman maghanap ng iba na deserve mo na makakapagbigay kung ano yung ina-expect mo. Kasi hindi mo deserve yung mga less ng expectation mo. So, kanya-kanyang trip yan, mga kapiksi, kanya-kanyang peg yan. Kung gusto nyo mag-settle sa breadcrumbs, and di dun ka. Pero, you should know your worth. You should know your value. Especially sa relationship, Aquarius. Okay? And I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. So, meron siyang mga hanash sa buhay niya. Guys, pwedeng nadadama yung relasyon nyo dahil sa mga problema niya. Pwede may pinagdadaanan siya na hindi niya masabi sa inyo, and hindi niya maayos-ayos yung sitwasyon niya. And again, for some of you, pwedeng nadadamay na nga yung relasyon nyo, mga kapiksi. So, ito naman guys, mga nasa tamang pag-uusap lang yan. Yung mga solusyon dyan, diba? So, kung gusto nyo kausapin, mag heart to heart talk kayo ng person mo. Pwede rin kayo guys makinig ng mga relationship subliminals natin dito para maging ma-okay kayo ng person mo, kapiksi. Alright, so comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna guys yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap guys ng papaswerte na lucky charms or lucky bracelet, Aventurine at saka Citrine guys, may makikita kayong mga link sa description box. So Aquarius, kayo ay represent ng Queen of Swords. This is both positive and negative, mga kapiksi. So unahin natin yung negative guys. Meron din dito presence ng another air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So for some of you guys, mag-ingat kayo sa mga manloloko, no? Kasi maaari kayong ma-scam, maloko, magdadala ito ng sangkatutak na stress. Yung iba sa inyo guys, parang nabudol. It's either nabudol or mabubudol kayo na parang pwedeng matrap kayo sa credit card, installment, credit card, utang, ganyan. Anything na may kinalaman sa utang, mga kapiksi. And, or loan, utang, ganyan, na parang hirap na hirap kayong mabayaran, hirap na hirap kayong malampasan, parang nalulunod na kayo sa utang, mga kapiksi. Or baka ma-scam kayo kasi tapos yung i-invest nyo galing sa utang, no? Tas matakbuhan kayo. Ang ending, imbis na umasenso kayo, lalo kayo mababaon sa utang. Something like that, guys. So, again, no, it's okay to invest as long as hindi galing sa utang yung pinang i-invest nyo.
and legit yung mga pinag-i-investan nyo mga kapiksi. Kailangan marunong kayong kumilatis, kailangan marunong kayong aralin nyo, no, yung pinag-i-investan nyo guys, para hindi kayo basta-basta malugi at hindi kayo mabaon, mga kapiksi, kasi magdadala yan ng sangkatutak na stress for some of you, although hindi naman lahat guys, pero yun yung mga kailangan nyong iwasan para hindi kayo mabiktima. Okay? Alright. Ito naman guys, you are living your dream life mga kapiksi, no? Yung iba talagang super sumasagana kayo mga kapiksi, no? This is harvest season. Yung iba sa inyo guys, parang mamimitas na kayo ng mga matatamis na bunga, ng mga paghihirap nyo. Yung iba sa inyo guys, lumalago. Kung meron kayo mga business mga kapiksi, lumalago yung mga business nyo, malayo yung nararating ng negosyo nyo, nag-expand. Kung kayo ay may mga trabaho guys, lalo yung mga freelancer na trabaho guys, no, parang dumadami yung kliyente nyo, dumadami yung commission nyo, dumadami yung kita nyo, mga kapiksi, no. And for some of you, this is parang ito na yung dream life mo, na parang hindi ka na masyadong namamroblema sa pera, aside dito sa mga na-scam na to, no, hindi kasali yung mga na-scam. Kasi kung na-scam kayo guys, syempre problemado kayo sa pera. Pero yung mga walang problema sa pera guys, ito talaga yung ganap sa inyo, na parang hindi gumigising kayo na hindi na kayo namamroblema ng pera, kasi sapat-sapat na yung kinikita nyo. For some of you, hindi lang sapat, more pa, no? More yung kinikita nyo kaysa dun sa mga gastusin nyo mga kapiksi. So talagang pinagpapalang lubos kayo, and you are living your dream life guys, no? Kumbaga na ma-manifest nyo na yan ngayon, yung magaan yung daloy ng pera mga kapiksi. Okay? So i-mind nyo yan guys, yung mga dream life na yan, yung mga magandang ikot ng pera, sagana sa pera, magandang negosyo, no? So, what else ba kapiksi? Ito naman guys, merong nagpapahirap sa inyo, no? Yeah, ito guys, meron kayong conflict sa isang tao na parang pabigat sa buhay nyo mga kapiksi. For some of you, parang merong tinik kayo sa dibdib. Pwedeng may conflict kayo with a specific person. Pwedeng conflict mo to sa jowa mo, o kaya sa kapatid, kamag-anak, sa kapamilya, no, na parang mabigat sa pakiramdam nyo mga kapiksi. May issues kayo na unresolved pa, no, hindi pa maayos-ayos mga kapiksi, and para siyang punyal na nakatarak sa dibdib nyo hanggang hindi kayo nagkakaayos. Hindi ito matatapos, kaya dapat talaga may forgiveness. Kailangan nyo mag-usap para magkaroon ng forgiveness guys, para kasi nagiging pabigat siya sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? And ito guys, you are being guided towards the right path, no? The right, hindi nyo lang nakikita guys, pero ginagabayan kayo ng mga spirit guides nyo. Hindi ko alam kung napapansin nyo yung image ng card. Nakikita nyo ba to guys? May invisible dyan, parang may invisible na image dyan. Iyan yung image ng inyong spirit guides mga kapiksi. Sila yung nagdadala sa inyo ng liwanag, no, para mapunta kayo sa tamang landas mga kapiksi. So itong mga small steps, mga maliliit na hakbang mga kapiksi, no, kapag may binubulong yung intuition mo na gawin mo to, gawin mo yan, those are your spirit guides telling you what to do, kasi hindi kayo mapapahamak, and papunta kayo sa success guys, no, papunta kayo sa success at sa tagumpay guys. Ito yung sinasabi na choose a new direction, no? Spirit guides mo yung mag-guide sa'yo sa tamang landas mga kapiksi. Okay? Napakaganda guys. Comment down below if naka-resonate kayo, and i-main nyo lahat ng mga magagandang na-mention ko sa reading na to guys. Okay? Alright, so ito yung ating 2026 kapalaran guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.